Or sa concert. Sa song. Concert. Alam mo, totoo yan. Minsan pag nag-uusap kami, hindi ka tayo nag-show, ano? Dadating din yan, busy ka pa kasi siya gumawa ng iba. Ako din gumagawa ng iba. So, it'll come at the right time. TikTok muna. Saka ano, sige, tinatanong ng mapas, ano na raw nangyari nung sa sitcom sa gagawin mo? So, I will never heard anything. Wala. Well, alam nyo naman ang nangyari sa atin sa ABS, no? So, everything started getting smaller and smaller and smaller and smaller. So, at the same time, parang wala na rin akong oras. Nasa showtime ko araw-araw, may asap. Tapos, ngayon nasa Your Face sounds familiar ako. So, tapos, nasa Okada rin ako. I have 3 more shows in Okada. Like, I did 10 shows I'm doing 10 shows para sa Okada. So, I have 3 more. And then I have a concert. So, pag nag-sitcom pa ako, parang Pero okay sana, di ba, kayo na-encourage na rin sa sitcom? Napag-uusapan din ba yun? Hindi. Other time. Mas gusto namin yung nag-travel kami. Kasi nagpunta kami ng Scotland. Kasama namin sina Jaja, sina Martin, Gary. Saya-saya namin. Parang sabi ko, you should do this more. Last year, this year pala, nagpunta kaming Japan. Kasi naisip ko, kung hindi ko sasadyain, hindi namin gagawin yan. So, kailangan talaga paalam ako showtime. Kung ano, dito lang kami. So, kailan pa namin gagawin yun? So, ginagawa namin, pag may break si Nick. So, itong August, itong October, meron siyang 1-week break. Nadaling ko siya sa Amerika. Manonood kami ng Paul McCartney. Kasi ako naman, sinong nakita ko, magtuturo si Paul McCartney. Ilang taon na yun? 78, diba? Pag hindi na niya ginawa to, hindi ko na siya mapapanood. He's my idol. He's my hero. Sabi ko, Hannah, gusto tingin mo. Gawin mo. Hindi mo kailangan pahinga. 79 na siya. 80 na siya. Sabi ko. So, tinignan ko yung break ng anak ko. So, yan, meron siya. 1 week. So, yun. Manood kami, sasama ko siya kasi mahilig siya manood ng concert with ko. Tapos, medyo ini-introduce ko siya sa mga the icons, the greats. Binilan ko siya kasi mahilig siya mag-collect ng CDs. So, binilan ko siya ng Beatles. Wow! Pakinggan mo yan. Appreciate naman. I'm a fan. Hindi masyado. Konting-konti lang. Siguro yung kasama lang ako, nanood ako gano'n. Pero yung gano'n, hindi. I guess iba lang yung mentality. Natututo kasi ako. Inaaral ko yung, like nung nanood kami ng Coldplay. Kami lang ni Regina nanood. Sina Vice, ibang gender sila eh. So kami lang sa Merlot. Siyempre, yung pinili kong ticket, hindi yung match pit kasi wala akong makikita. Nakaupo ka na. Sa totoo lang, kasi nung tinignan ko yung Matthews, kung katangkat ng mga tao. Nakatatayo ka doon the whole Diba? time. Hindi ka gano'n. Ano na nangyayari? Hindi comfort na palang pa. Correct. Tsaka yung mga tuhod, di ba? So, yung pinili ko upuan, harap na, kung ito yung mosh pit, andito kami. Na nakakatawa kasi, ang una kong biniling ticket, August 30, bili ko na. Sabi ko, guys, ano tayo? Sabi ni Gary, August 30, yun yung concert na. Ay, kalos! Buti na benta ko agad. Pwede pala ibenta yun sa website. So, nakabili naman ako ng... Nakabili ako ng August 31.
So, ano. So, yun, nanood kami and sarap. Pareho kaming mesmerized kay Chris Martin. Yung musicianship niya, charisma niya, yung galing niya, yung nabubuklod niya, lahat ng klaseng tao. So, napaka-relax. Napaka-relax kung ano mang race. And of course, it's the music. Yeah. The music of Coldplay, kahit anong edad mo, ma-appreciate. Magandang kanta. Kahit ang edad. Oo. Kahit ano. Diba? Ayan. Wow! Yes, naibalik. Oo. Kailangan lang marinig. Yung lumang kanta, kailangan lang marinig. Coming from Tita Baby, totoo yan. Ang magandang kanta, hindi namamatay. Oo, iniisip ko na. Malapit na ah. Oo. 2028. Malapit na. So, pwede pa maghintay. Unahin ko na yung musical kasi tagal-tagal nakaporma yun, yung kwento, konting-konting adjust na. Eh noon nga, nung sinimulan ko yung project ng musical, ang problem ko noon, paano ko ba ito papikilala ulit sa mga kabataan? Eh ito na yung nangyari, di ba? So ito na yung hudyat. So I'd like to, ride the wave of this appreciation. Parang ini-imagine ko lang, pero totoo eh. Kasi when you look at Spotify, yung artist Spotify, you can see the metrics. You'll see who's listening to you. Okay? So you'll see there that the 18 to, let me see, 18 to 21, Grabe that yun. is the biggest. Wow. And then the second, it's probably bigger, 18 to something. And then 28 to ganyan. So yung mga ka-age ko, yun yung pinakamaliit. And that was not the case. So you can see that the metrics, a lot of young people are listening to me. So, can argue with that. Going back to before this all happened, like you said, parang how many listeners you had before? Yeah, yeah. Spotify. How, 455. I mean, how does that make you feel then? You're, Complacent, to be honest. Yung parang, okay na. oh, okay na ako eh. Di ba? Ano pa kung gagawin ko? Pero there was this hunger. There was like, no. I have to break the code. Or I have to find a way to reach out to the younger people. So what I did actually, I started going to campuses. Ewan ko kung napansin yun. I was going around, but I was teaching. I was teaching songwriting. I went to Marinol. I went to UP. Nakasked ako sa UST and other schools. So I'm gonna continue doing that. In my mind, I think this is how I'm able to reach out to them and also learn from them. So siguro, I don't know, maybe nakatulong din yun. Maybe. And of course, Showtime. Showtime really, really helped them. No. Yung mga callback. Hindi. Wala akong iniisip. Kung ako enjoy. Kung ako love. Puro ano lang. Ayun lang. Wala kami. Wala kasi namang mga metro nun eh. Di ba? There was just gold records. Platinum. Ganun lang. That's how you were measured with your success. Then, but now, di ba? Everything is numbered. Your ticket sales, your ratings, your number of followers, number of likes, number of TikTok followers, Facebook followers. Sabi ko nga, I realized, social media as far as like TikTok and Instagram is concerned. For me kasi, kaya ako gusto mag-post kasi gusto kong pagaanin yung loob ng
Kaya po patawa yung, hindi naman sadya, pero most of the time, light-hearted looking post. I don't wanna post rants. I don't wanna post negativity. I don't wanna post... I'll post my family. Naku, gusto nila yan. You're with my kids and all that. And I like doing that. And I don't